Naratay sa banig si Maria Clara sa pagkabilat ng ito'y nangumpisal. Sa kanyang pagkahibang ay walang tinatawag kundi ang kanyang ina na hindi man lang nakilala. Naglimos at nagpamisa sa lahat ng mapaghimalang santo si Kapitan Tiago. Isang hapon, nag-uusap sina Kapitan Tiago, ang kura at ang kanyang panauhin. Higit na magdaramdam si Maria Clara sapagkat mahal niya ang kanyang inaama. Marahil ang sakit niya ay mula sa sama ng loob noong pista. Marahil nga, mabuti na lamang at hindi niya ipinahintulot na makausap siya ni Ibarra. Kung nagkataoy, lumala sana ang kanyang sakit. At kung hindi dahil sa amin, nasa langit na sana nagpupuri sa Diyos si Clarita. Pinagpilitan ni Doña Victorina na utang sa kanyang asawa ang paggaling ng dalaga. Tinutulan ito ni Padre Salvi at sinabing higit na nakabubuti ang pangungumpisan sapagkat luminis ang budhi. Basahin niyo ang banal na aklat at makikita niyong marami ang gumagaling sa pangungumpisal. Kung gayon, gamutin ninyo ang may bahay sa Alperes sa kapangyarihan ng inyong kumpisan. Nagkataon namang lumabas si Tia Isabel. Ihanda niyo sa pangungumpisal si Maria Clara ngayong gabi at sa tulong ng biyatiko na ihahatid ko sa kanya bukas ay dadali ang kanyang paggaling. Samantala, si Maria Clara ay mabutis pa rin. Ang dalawa niyang kaibigan ay patuloy na nagbabantay sa kanya. Pinainom ni Sinang si Maria Clara ng isang pidoras na maputi na kinuha sa bumbong ng kristal at nagbilin siyang tigilan ng gamot pag siya ay namimingina. Sumulat ba siya ulit? Hindi. Marahil ay maraming ginagawa. Ang sabi lamang ay lalakarin niya sa arsobispo na maalis ang ekskomunyon upang Napatigil ang usapan dahil sa pagpasok ni Tia Isabel. Si Maria Clara ay pinagsabihang kukumpisalan ng gabi iyon at ang dalaga ay hindi nakatutol. Nang makaalis ang matanda ay bumulong siya kay Sina. ulatan mo siya. Sabihin mo, ako'y limutin niya na. Ano? Nagaganap ang mahabang kumpisalan habang nagmamasid si Tia Isabel sa malayo. Napansin niya na hindi nakikinig ang kura sa sinasabi ng dalaga at ang pilit na binabasa sa magagandang mata ng dalaga ay wari ikinukubli nitong lihim. Namutla at nabalisa ang kura matapos ang kumpisalan. Nagtungo sa kagubatan si Elias. Mula sa isang malaking batong bahay ay lumabas ang isang lalaking may hawak na revolver. Kasama niyo ba si matandang Pablo? Kayo po ba si Elias? Sumunod kayo sa akin. Nakarating sila sa isang yungib na natatanglawan ng sulok. Namalas ni Elias ang may 12 o 15 sandatang lalaking marurumi. Bahagya silang nag-uusap. Nakita niya rito ang isang matandang lalaki, ang ulo'y natatalian ng panyong may dugo. Ang siko'y nakapatong sa hapag at ayong nalulungkot. Bakit kayo nasa ganyang kalagayan? Oo, may 6 na buwan lamang ang nakakaraan nang ikaw ay pinatuloy ko sa aking bahay at ako ay naawa sa iyo. Ngayon ay nagbago na ang kapalaran. Ikaw naman ang nahabag sa akin. Maupo ka at sabihin mo ang iyong sadya. Ako po'y naparito upang ialok sa inyo ang isang bagay. Ang bala ko po'y magtungo sa isang dakong hilaga at makipamuhay sa malalayang liping. Di binyagan sapagkat wala akong matagpuan. Isa man lamang nakaanak nang nagbigay kasawian sa aking pamilya. Sumama kayo sa akin. Ituring niyo akong tunay na anak at kayo'y aaralin kong ama. Sapagkat kapwa tayo'y sawi at wala ni isa man lamang nalalabing kamag-anak. Ang matanda'y umiling. Bakit pa ako magpapakadusta sa ibang lupain? Ano ang dahilan ng ganito kong pamumuhay na tulad ng isang halimaw na pinag-uusig? Isang sugo ng Diyos sa lupa ang naglugso ng puri ng anak kong babae. Nagsiyasat ang 2 kong anak na lalaki sa nangyaring kabuktukan. Ngunit akong amang matanda na'y natutong magpatawad. Pagkatapos ay nagkaroon ng nakawan sa kumpento at ang isang anak ko'y sinumplong. Ang isa'y hindi nadamay sapagkat wala siya noon sa bayan. Ang anak ko'y ibinitin sa kanyang buhok at narinig ko ang kanyang mga sigaw, ang kanyang daing at pagtawag sa kanyang ama. Ngunit naging duwag ako sapagkat nasanay ako sa buhay na tahimik. Ang bintang na pagnanakaw ay hindi napatunayan. Napagkilalang yaoy kasinungalingan, kaya't inilipat ang kura sa ibang bayan. Ngunit ang anak ko'y patay na. Ang isa kong anak na hindi duwag ay hinuli dahil pinangangambang maghihiganti. Naiwan akong buhay sa gitna ng kahiyan. Ako'y maghihiganti! May katwiran kayong maghiganti. Katulad niyo ako. At dahil sa ayaw kong magkasugat ng walang sala, ay nilimot ko ang aking kasawian. Maaari ka bang makalimot sapagkat bata ka pa at hindi mawawalan ng huling pag-asa? Ako'y aasahan niyong hindi papatay ng walang sala. Ginoo, ako'y nakapalad ng makatulong sa isang binatang mayaman, matapat at mapagmahal sa kanyang bayan. Siya'y malakas sapagkat kaibigan siya ng Kapitan General.
Kung sakaling siya'y pumayag sa atin, ay hindi ba kayo sasang-ayon? Siya'y pinagdalhin ng karaingan ng bayan upang tayo mang-abay lingapin. Mayaman ang wika mo. Ang mayaman ay walang naiisip kundi ang magpayaman. Iya'y alam ko sapagkat ako'y naging mayaman. Siya po'y iba. Siya'y isang anak ng nagdaramdam sa pagkadusta sa kanyang ama. Siya'y malapit ng mag-asawa kaya't isang magandang bukas ang ilalaan niya sa kanyang magiging anak. Sakali mang pumayag siya at nakarating sa Kapitan General ang ating mga daing at ipalagay na natin siya'y nagtatago sa Madrid ng mga kinatawang magtatanggol sa atin. Sa palagay mo kayo'y pakikinggan ang ating mga kailangan. Subukin po muna natin bago tayo gumawa ng isang bagay na magiging dahilan ng pagdanak ng maraming dugo. Ang binata'y niyakap ng matanda. Ikaw ang bahalang magsabi ng ating mga daing. Kailan ko malalaman ang sagot? Sa ika-4 na araw ay patunguhin niyo sa baybayin ng San Diego ang isa niyong tauhan at sabihin ko sa kanya ang sagot. Kung siya'y sasang-ayon ay magtatamo na tayo ng katarungan. At kung hindi, ako ang unang kasama niyong maghahandog ng buhay sa pakilaban. Ang sabungan sa San Diego ay nakahati sa 3 bahagi. Ang unang panig ay ang pasukan na kinalalagyan ng pinto. Narito ang mga tindahan ng piso, tabako at mga pagkain. Ang ikalawang panig ay ang ulutan. Sa panig na ito ay nagkakayari ang mga tahor sa manok na paglalabanin at dito rin na pagkakasunduan ang laki ng pusta. Dito rin tinatarian ang mga manok na maglalaban. Ang ikatlo panig ay ang ruwendang pinagdarausan ng sultana. Narito ang may pasabong at ang mga tagahatol o sentiesador. Sa loob ng sabungan makikita ang kapitan ng bayan, si Kapitan Pablo, si Kapitan Basilio at si Lucas. Dumating din si Kapitan Tiago, kasunod ang 2 utusan. Ang isa ay may dalang lasak at puti naman ang isa. Nagkasundong paglabanin ni na Kapitan Tiago at Kapitan Basilio ang bulik at ang lasak sa pustang 3,000. Samantala, sa Rueda ay lumalakas ang sigawan. Sa maraming taong sumisigaw ay kabilang ang magkapatid na nagbubulungan. Sa harapan nila ay pinakalansin ni Lucas ang 2 mamisong pilang. Ikaw kasi kung hindi mo ipinustang lahat ang ating kuwaltay, sana'y may ipupusta pa tayo ngayon sa pula. Kinalabit si Lucas ng bata na tila'y nangangamba. Tinanong ni Lucas ang magkapatid kung payag na sila sa kondisyong kanyang binigay ayon ng nakakatanda. Yamang kami inyong kilala, sana'y pautangin nyo kami ng kaunting halaga. Kilala ko nga kayo, ikaw ay si Bruno at ang kapatid mo'y si Tarillo. Alam kong napatay sa palo ng sundalo ang inyong ama. Alam ko ring hindi kayo nagbabalak maghiganti. Noong sisimulan na ang sultada ay muling nakiusap si Bruno kay Lucas na paniramin sila ng salapi. Psst! Hindi sa akin ang salaping ito, ibinigay lamang ni Ginoong Ibarra sa maglilingkod sa kanya. Kayo hindi katulad ng inyong ama. Matapang, ang duwag ay hindi kailangan maglibang. Sumang-ayon na tayo, ang mabitay at mabaril ay iisa lamang. May katwiran ka, ngunit papaano ang kapatid nating babae? Pinilit ni Bruno na sumama si Tarsilo kay Lucas upang kumuha ng kuwalta. Ang susunod na sultada ay paglalabanan ng lasak ni Kapitan Tiago at bulik ni Kapitan Basilio. Ayon sa sapataha ni Bruno ay lasak ang mananalo. Talaga bang gusto mo? Ngunit papaano ang kapatid nating babae? Huwag kang mangamba. Ang kuwaltay galing kay Ibarra at malakas siya sa Kapitan General. Ano ang ikakatakot natin? Napangiti si Lucas nang makitang palapit ang magkapatid. Kano ang ibibigay ninyo? Kapag nakakuha kayo ng kasamang sasalakay sa kwartel, ay tigatatanong po kayo at sa bawat isang kasama ay tig-10 naman. At kung kayo'y magtagumpay, ay tig-100 ang inyong mga kasama at tig-200 naman kayo. Si Ginoong Ibarra ay mayaman. Payag ako, ibigay mo na ang kwalta. Nilangan ng salapi ang magkapatid sa isang sulok ng sabungan. Bukas ay darating si Ginoong Ibarra na may dalang armas. Sa 8 ng gabi sa Makalawa ay pumunta kayo sa libingan upang tanggapin ang kanyang utos. May panahon pa upang makahanap kayo ng mga makakasama. Sina Doña Victorina at Don Tiburcio ay namamasyal sa mga lansangan ng bayan upang malasin ang tahanan ng mga Indio.
Napakapangit ng mga bahay. Tanging mga Indio lamang ang makatitira riyan. Mga walang pitagan. Nasasalubong na tayo hindi man lamang nagpupugay. Paluin mo ng sombrero tulad ng ginagawa ng kura. Turuan mo silang gumalang. At kung ako'y saktan nila, Hindi ka ba lalaki? ngunit ako'y Pinay. Nagyayang umuwi ang Donya sapagkat hindi pinapansin ng mga dalagang nakakalpit sa lubong ang kanyang magarang kasuotan. Natanaw ni Donya Victorina ang alperesang si Donya Consolacion. Nananabako habang nakadungaw sa bintana ng bahay nito. Hinagod si Donya Victorina ng tanaw mula ulo hanggang paa at saka lumura. Galit na hinirap ni Donya Victorina si Donya Consolacion. Bakit kayo nagkakaganyan, Donya? Kayo ba'y naiinggit sa akin at tinatanaw ninyo ako ng ganyan? At bakit ko kayo kaiinggitan? Kinaiinggitan ko nga pala ang buhok ninyong kulot. Kilalanin ninyo ang inyong kaharap. Hindi ito probinsyana o kolonyahan ng sundalo. Ang mga alperes ay sa pinto lamang ng bahay ko naghihintay. Aba, Excellentísima Senyora Pupot, ang mga alperes ngay hindi, ngunit ang mga pilay na tulad niya ay maaari. Nagbalak pumasok si Donya Victorina ngunit tinigilan siya ng bantay. Hoy, ang pakikipag-usap ko sa inyo ay nakapagpapababa ng aking karangalan. Ibig ba ninyong maglaban ng aking damit? Uupahan ko kayo ng malaki, batid kong dati kayong labandera. Alam ko na kung sino kayo, senyora, at kung sino ang inyong kasama. Nasabi na sa akin ng aking asawa ang inyong lihim. Hoy, sa laula ang bibig, manaog ka't nang madurog ko ang bibig mo. Nanaog ang alperesa na dala ang lapigo ng asawa. Ngunit hindi sila nag-abot dahil sa pagdating ng alperesa. Pangaralan ninyo ang inyong asawa at inyong bihisan. Kung wala kayong salapi ay pagnakawin ninyo ang inyong mga sundalo. Kung hindi lamang kayo babae, ay nabubog ko na sana kayo ng sipa. Ginoong Alperes, magtigil ka, Bede kong Lucas, hindi kayo lalaki. Ang mga nanonood ay nasiyahan at hinihintay na ang dalaway magsabunutan. Ngunit dumating ang kura at sila'y napayapa. Nang malayo na sina Doña Victorina at Don Tiburcio. Lumuwas tayo ngayon din upang magsumbong sa Kapitan General. Ikaw ay hindi lalaki. Sayang ang salwal mo. Ngunit ang mga sundalo, ako'y Pinay. Kailangan siya'y hamunin mo sa pamamagitan ng sable o revolver. At kung hindi... Dadahilan sana ni Don Tiburcio na hindi pa siya nakakahawak ng armas. Ngunit ang pangungusap ay hindi natapos sapagkat ang pustiso ay dinagnot ni Doña Victorina at dinurog sa tadyak. Halos mapaiyak ang Don habang ang Doña naman ay nagbingit-ngit na umuwi. Naabutan ng Don at Doña sa bahay ni Kapitan Tiago na kausap ni Linares, sina Maria Clara, Sinang at Victoria. Binalita ng Doña na uuwi na sila sa Maynila. Ngunit ikaw, Linares, ay maiiwan upang hamunin ng alperes. Kayo'y maglaban sa pamamagitan ng sable o revolver. At kung hindi malalaman ni Kapitan Tiago ang mga kasinungalingang sinabi mo sa kanya. Ngunit, Doña Victorina, magpakahinahon kayo, kahiya-hiya tayo. Siya namang pagdating ni Kapitan Tiago na malungkot dahil sa pagkatalo ng lansak. Ngunit siya ay sinalubong agad ng Doña at sinalaysay ang nangyari kalupip ang mga mura. Hahamunin ni Linares ang alperes at kung hindi huwag ninyong paghihintulutan ng pakikipag-isang dibdib niya kay Clarita, ang duwag ay hindi nababagay sa inyong anak. Maria Clara ay namutla sa narinig. Hindi ko alam na ikaw pala'y sa lawahan. Ihatid ninyo ako sa aking silid. Ako'y hindi makalalakad. Dumating si Ibarra kinabukasan. Una niyang sinadya ang bahay ni Kapitan Tiago upang ibalitang hindi siya ekskomulgado. Taglay niya ang isang liham ng arsobispo sa kura. Si Kapitan Tiago ay wala noon sa bahay. Pinatuloy siya ni Tia Isabel kasabay ng pagsasabi sa pamangking pinatawad na ang binata ng arsobispo. Biglang naudlot si Ibarra nang mamala si Maria Clara na nasa balkon kasama si Linares. Kararating ko lamang at ang unang ninais kong makita ay ikaw. Mabuti ka na pala kay Sarati. Ipagpatawad mo sana ang pagdating ko ng walang pasabi. Sa ibang araw ko na ipaliliwanag sa iyo ang lahat.
Maaari ba kitang madalaw bukas? Ikalulugod ko ang iyong pagdalaw. Nakarating si Ibarra nang hindi namamalayan sa tinatayong paaralan. Malaki na ang nagagawa. Sinalubong siya ni Senyor Juan. Ginoong Crisostomo, hinihintay namin kayo. 1 metro na ang taas ng pader. 2 araw na lamang at pantay tao na. Ibig na ba ninyong tingnan ang hukay sa ilalim? Bago ko makalimutan, nais kong ipabatid sa mga nangingilag makipag-usap sa akin na ako'y hindi na ekskomulgado. Ako'y nakasalong kumain ng arsobispo. Hindi po namin iniintindi ang ekskomunyon sapagkat lahat kami ekskomulgado na. Nakita ni Ibarra si Elias na kasama ng mga manggagawa. Lumikod ito na nagpapahiwatig na may nais sabihin. Inutusan ni Ibarra si Senyor Juan na kunin ang talaan ng mga manggagawa. Nilapitan ni Ibarra si Elias. Nais ko po sanang makausap kayo ng ilang oras. Tumungo kayo mamayang hapon sa tabi ng lawa at lumulan sa aking bangka. May mahalagang bagay akong sasabihin sa inyo. Inilapit ni Senyor Juan ang talaan. Hinanap ni Ibarra ang pangalan ni Elias, ngunit wala ito roon. Bago magtakip silim ay lumulan si Ibarra sa bangka ni Elias na nasa baybay ng lawa. May dala po akong pakiusap ng maraming sawing palad. Ibig nilang humingi ng pagbabago sa pamamalakad ng mga gwardiya sibil at ng mga pari at pati na ang pagpapatupad ng katarungan. Sa madaling salita ay ang pamahala ay maging isang tunay na amang mapagmahal sa bayan. Ano pong uri ng pagbabago? Ito po'y tungkol sa pagpipitagan at paggalang sa karangalan ng tao. Sa katiwasayan ng pamumuhay, sa pag-aalis ng sandata at pagbabawas ng kapangyarihan sa mga gwardiya sibil na nagmamalabis sa kanilang tungkulin. Elias, ang iyong kilos at mga kuro-kuro ay ibang-iba sa mga taong nakilala ko na. Totoo ngang maraming bagay ritong hindi ka nais-nais, datapwat ang pagbabago ay lalo pang makasasama. Naniniwala kayong sa paggawa ng kabutihan ay kailangan gumawa ng masama? Hindi, naniniwala ako sa mga ito gaya ng pananalig sa isang mahapding panlunas na ginagamit kapag ang sakit ay malala. Ang sakit ng bayan ay malubha kaya't kailangan ng marahas na kapalaran kung ito'y makabubuti. Ginoo, sa palagay ko ay hindi mabuting magbigay lamang ang manggagamot ng lunas sa sakit. Ang kalingay suriin kung ano ang ipinanggagalingan nito. Kung mabatid man ang sanhi ay ayaw namang sugpuin. Ganyan ang ginagawa ng mga gwardiya sibil, sugpuin ang kasamaan sa pamamagitan ng lakas. Ang lunas na ginagamit sa sakit ng bayan ay sa mabubuti inilalapat, kaya't sila itinutulak sa kasamaan. Ang lalo pa po yatang mabuti palakasin ang dakong may sakit at bawasan ang bagsik ng gamot. Pag ang mga gwardiya sibil ay humina, malalagay sa panganib ang katahimikan ng bayan. Ang katahimikan ng bayan? 15 taon na tayong may gwardiya sibil. Ngunit ang mga tulisan ay gumagala pa at ang tahimik na mga mamamayan ang napipinsala. Ano po ba ang kabutihang idinudulot ng mga gwardiya sibil sa ating bayan? Ang pigilin at pahirapan ng isang tao kahit na marangal? Dahil sa nakalimutan lamang niya ang sedula personal at apihin ang mga mambubukid ng walang kadahilanan? May mga kasamaang nagaganap, datapwat nagbubunga rin ito ng kabutihan. Dahil sa gwardiya sibil kaya hindi dumarami ang mga salarin sapagkat natatakot sa kanila. O baka naman dumarami ang masasama dahil sa takot. Noong wala pa tayong gwardiya sibil, ang mga tulisan ay nawawala sa lansangan pagkatapos ng panahon ng taggutom. Ngunit ngayon, dahil sa kalupitan ng mga gwardiya sibil, sila'y nananatiling tulisan habang buhay. Ang gwardiya sibil ay kailangan ng pamahalaan upang siya ay igalang at kailangan din ang kapangyarihan upang magpatupad ng batas. May katwiran kayong magsabi ng ganyan kung ang Espanya at ang bayan ay naglalaban. Ngunit alang-alang sa kabutihan ng pamahalaan ay hindi dapat ipaalam sa bayan na siya'y kalaban ng pamahalaan. Kung sasang-ayunan natin ang ganyang lakas, kailangan suriing mabuti ng pamahalaan kung sino ang paglalagakan ng kapangyarihang iyan. Ang kapangyarihan sa ngayon ay nasa kamay ng mga walang dangal. At ano pa ang kanilang hinihingi? Pagbabago po ng palakad ng mga praile, humihingi sila ng kaunti pang tangkilik. Laban sa mga korporasyon ng mga praile? Opo, sa mga humahawak sa kanila. Ginoo, nalimot na kaya na Pilipinas ang utang na loob sa mga korporasyon? Nalimot na kaya nila ang tunay na kapananampalataya ay tumatangkilik sa kanila laban sa kalupitan ng may kapangyarihan? Iyan ang sama ng di pagkakabatid sa kasaysayan ng bayan. Ginoo, ipagtatanggol ko ang bayan sa inyong paratang na walang utang na loob.
Ang mabuting gawa po ay hindi naghihintay ng gantimpala. Katulad ng mga unang misyonero sa Pilipinas na ang nagudyok ay ang pagmamahal sa sangkatauhan at walang gantimpala. Sila ay may dakilang puso. Ngunit dahil po ba sa ang nangauna ay mapagkawang gaway, hahayaan na natin ang mga sumusunod sa gawaing mahahalay? Elias, iisa ang damdamin natin sa bayan. Nauunawaan kita at naniniwala ako na mayroon tayong pagkakamali. Ang pagbabago ng palakad ay hindi kailangan dito. Ginoo, di yata at hindi ninyo nakikita ang pangangailangan ng pagbabago. Gayong kayo at ang inyong pamilya ay dumanas ng kasawian. Lilimutin ko ang sariling kasawian alang-alang sa kabutihan at kapanatagan ng inang bayan. Ang kaunlaran ng bayan ay nasasalig sa pakikiisa sa Espanya. Naniniwala ba kayong ang kapanatagan ng bayan ay dahil sa mga praile? Opo, sapagkat ganyan ang palagay ng lahat ng sumulat tungkol sa Pilipinas. Hindi ko po akalain kayo nagkaroon ng abang pagkilala sa pamahalaan at sa bayan. Nagpapasalamat po ako sa inyong kagandahang loob. Sabihin ninyo kung saan ko kayo ihahatid. Huwag, kailangan magpatuloy tayo sa ating pag-uusap upang mapatunayan natin kung sino ang may katwiran. Lumaki po ako rito at may kaunting pinag-aralan, kaya ang anumang pangungusap ko ay hindi ninyo maaaring paniwalaan. Ang kalaban po ng aking paniniwala ay ang mga Kastilang dahil sa kanilang mataas na kalagayan sa buhay ay nagbalat kayong may nalalaman kahit na walang kabuluhan. Ang isa pa po ay nakikita kong kayo na may taimtim na pagmamahal sa inyong bayan, kayong may magulang na dinusta hanggang sa kabilang buhay, kayong inusig at inalimura sa harapan, ay naniniwala pa rin sa pamahalaan kaya't ako'y nag-aalinlangan. Sasabihin ko sa mga pinag-uusig na sila'y umasa na lamang sa Diyos at sa lakas ng sariling bisig. Elias, ang iyong nakasusugat na pangungusap ay tumalab sa aking puso at nagbigay rin ng pag-aalinlangan sa akin. Marahil ang diwa ko'y hinubog sa paaralang Eswita, lumaki sa Europa na ang nalalaman lamang ay ang sinasabi ng mga aklat at ng mga tao. Subalit ang pag-ibig ko sa tinubuang lupa ay katulad din ng pag-ibig ninyo. Hindi lamang dahil sa ito ay tungkulin ng bawat isa. Hindi lamang dahil sa ito ang itinanim ng aking ama sa aking diwa, bagkus ay dahil din ng aking ina ay Pilipina. Dito naganap ang pinakamasasaya kong mga alaala at ang aking kaligayahan sa ngayon at sa darating na panahon ay magiging utang ko sa kanya. Ako naman po'y dahil sa utang ko sa kanya ang aking mga kasawian. Tunay na sawimpalad kayo at ang inyong kasawian ang nagpapalabo ng inyong isipan. Dahil dito'y nagkakaroon ako ng pag-aalinlangan kung malalaman ko lamang ang mga dahilan, ang inyong nakaraan. Ang kasawian ko ay may pinagmulan at alam na ito ng lahat. Maaari ngang ang inyong nakaraan ay makapagpapabago ng aking paniniwala. Ang pananalig ko po'y nasa pangyayari at wala sa sinasabi lamang. Kung gayon, pakinggan po ninyo ang aking maikling kasaysayan. Sinimulan ni Elias ang paglalahad ng kanyang kasaysayan. Marahil may 60 taon na ngayon ang nakararaan. Ang nuno kong lalaki ay tinidor de libro sa isang almasen ng Kastila. Nasa kabataan pa siya noon at may isang anak na lalaki. Isang araw ay nasunog ang bahay kalakal at mula rito'y nadamay ang aking mga katabi. Ang nuno ko'y napagbintangan at isinakdal sa hukuman. Dahil sa walang maibayad sa manananggol, siya'y hinatulang paluin sa mga hayag na daan. Itinali siya sa isang kabayo at ipinapalo sa bawat tao sa panukala ng daan. Nang himatayin siya sa hirap at sakit ng mga palo, siya'y kinalag sa kabayo at pinalaya. Ang kanyang asawa ay nagpalimos sa isang bahay-bahay upang maitaguyod ang may sakit na asawa at anak. Walang nahabag sa babae sapagkat asawa raw siya ng isang manununog. Ang babae napilitang humanap ng ikakabuhay sa isang paraang hindi ka nais-nais. Nang gumaling ang mga sugat ng aking nuno, ay dinala niya ang kanyang asawa at anak sa lalawigan at doon nanirahan sila sa bundok. Doon ipinanganak ang isang sanggol na naging masasakitin. Hindi nagtagal at ito'y namatay. Ilang buwan pa silang nanirahan sa kahirapan, nilalayuan ng mga tao. Dahil sa mga nararanasang kasawiang palad, ang nuno ko'y nagbigti. May sakit ang asawa kaya't hindi agad nailibing ang bangkay at nangangamoy. Ang nuno kong babae isinakdal sa kasalanang pagpatay.
hinatulan ding paluin, ngunit sa dahilang nagdadalang tao, kaya hinayaan munang makapanganak. Nagsilang siya ng isang malusog na sanggol na lalaki. At pagkaraan ng 2 buwan, ginanap ang parusa. Nasiyahan ang mga tao sa paniwalang nagampanan na nila ang kanilang tungkulin dito. Ang babae lumipat sa ibang lalawigan at namuhay ng buhay hayop na iniismera ng lahat. Nang magbinata ang mga kapatid, ang panganay ay nanulisan at gumanti sa lipunang umapi sa kanila. Nakilala siya sa tawag na balat. Ang lahat ay natatakot sa kaniyang pangalan. Ang inay nakilala naman sa tawag na haliparot, delinkwente at napalo, at ang bunso naman sapagkat nagkaroon ng mabuting kaugalian ay tinawag na lamang na anak ng kanyang ina. Hindi nagtagal, si Balat ay napasakamay ng mga makapangyarihan. Isang araw ay natagpuan ng bunso ang kanyang ina, napatay na at naliligo sa sariling dugo, habang nakatitik sa isang basket na nakasabit sa isang sanga. Sa loob ng basket ay naroroon ang pugot na ulo ng panganay niyang kapatid. Naglagalag ang bunso sa iba't ibang bayan. Walang nakakakilala sa kanya at sa lalawigan ng Tayabas ay namasukan bilang manggagawa sa isang mayaman. Sapagkat mabait, matipid at masipag. Kinagiliwan siya ng lahat, umiibig sa isang dalagang tagabayan. Ngunit natakot siyang mamanhikan sapagkat mabubunyag ang kanyang nakaraan. Sa bandang huli, nangibabaw rin ang kanilang pag-ibig, kaya't napilitan siyang hingin ang kamay ng dalaga. Ang lihim niya ay nabatid, sapagkat kinakailangan ng mga katibayan. Ang binatay isinakdal, ngunit hindi nagtanggol. Siya ay nabilanggo. Ang naging anak ng babae ay kambal, isang babae at isang lalaki. Ang mga bata ay pinaalagaan at nang makaisip ay pinakilalang patay na ang kanilang ama. Ako po ang lalaki sa magkapatid na iyon. Mayaman ang aming nuno, kaya kami sabay na ipinasok sa kolehiyo. Ako'y sa Jesuita at siya ay sa La Concordia. Pagkatapos ng aming pag-aaral, nagbalik kami sa aming nununo. Maganda ang naghihintay sa aming kinabukasan. Ang aking kapatid ay malapit ng ikasal sa isang binatang nagmamahal sa kanya. Ngunit ang aming kahapon ang nagwasak ng aming magandang hinaharap. Dahil sa aming salapi at sa aking ugaling mapagmataas, isang malayong kamag-anak ang nagpamukha sa amin ng aming pinagmulan. Isang utusan naming matanda ay nagpakatotoo. Siya pala ang aming ama. Ang kaligayahan hinaglaho sa aming parang bula. Umalis kami sa aming bayan at nanirahan sa ibang pook. Naging maikli ang buhay ng aking ama sapagkat palagay niya ay kasalanan niya ang lahat ng aming paghihirap bago siya namatay. Isinalaysay niya ang aming kahapon. Iniluha namin ang pagkamatay ng aming ama. Ang kasintahan ng aking kapatid ay kinasal sa iba. Naging matimpi ang aking kapatid at hindi man lamang naringgan ng mga daing. Isang araw, siya'y nawala at akin siyang hinanap, subalit hindi ko matagpuan. Pagkaraan ng 6 na buwan ay nabalitaan kong may isang bangkay ng babaeng nakuha sa baybayin ng Kalamba. Ayon sa ayos ng kanyang damit, buhok, muka at taglay ng mga hiyas ay tiyak kong siya ang aking kapatid. Mula noon, ako'y nagpalipat-lipat na sa ibang lalawigan. Paminsan-minsay, hinahamok ako. Ngunit ito'y di pinapansin. Iyon po ang maikling kasaysayan ng aking buhay. Matapos mapakinggan si Elias, si Ibarra ay nagsalita ng mahina. Mukhang may katuwiran kayo sa pagsasabi ang pamahala ay dapat magbigay ng gantimpala sa mabubuti at magturo naman sa mga nagkakasala. Kaya lamang hindi ito magagawa sapagkat kapos ng salapi ang pamahalaan upang kumuha ng mga bagong kawani. Alin po ang mahalaga? Ang pagbibinyag ng mga batang ni Kristiyano o ang tulong sa mga kapuspalad? Ang paghahatid sa bibitayin o ang pag-akay sa matuwid na landas ng buhay? Hindi ba ginagastusan ang mga espiya, berdugo at guwardiya sibil? Kaibigan, nawawalan lamang ng halaga ang ating hinahangad. Opo, kung tayo watak-watak, magkaisa tayo para sa bayan, magbigay ng magandang halimbawa at ipakilala ang ating inang bayan.
Kailangan maghintay pa tayo. Maghintay? Maghintay? Ang paghihintay ay katumbas ng pagtitiis. Kung hihingin ko ang bagay na ito'y pagtatawanan lamang ako. Kung kayo'y panigan ng bayan, Iya'y hindi mangyayari. Hindi ko maaaring pamunuan ang magsisigamit ang dahas upang makamit ang kahilingan. Kung walang liwanag ay walang landas. kung walang paglalaban ay walang kalayaan. Tutol ako sa ganiyang uri ng kalayaan. Kung walang kalayaan ay walang liwanag. Kayo na rin ang may sabing hindi ninyo gaanong kilala ang bayan. Kung gayoy, hindi ninyo nakikita ang nakaambang dilim. Ang paglalabanan ngayon sa isipan lamang, ngunit darating ang sandali na ang unos ay aabot sa kabayanan at daranak ng dugo. Pagkatapos ng daang-daang taong paghihimbing, ay bumagsak ang lintik at gumising sa natutulog. Mula nooy tumibok sa puso ang bagong layunin. Ang watak-watak na layuning ito'y mabubuklod isang araw sa pagtangkilik ng Diyos. Ano po ang ibabalita ko sa mga nag-utos sa akin? Dinaramdam ko ng labis ang kanilang katayuan. Ngunit maghintay sila. Ang kasama ay hindi magagamot ng kapwa kasamaan. Tayo rin ang may sala sa kalagayang ito. Salamat sa inyong kabutihan. Alang-alang sa kabutihan iyan. Limutin na ninyo ako. At kung sa ibang pagkakataon ay magkita tayo, huwag na sana ninyo akong kilalanin. Balisa si Linares at nawala ng kibo dahil sa liham na tinanggap mula kay Doña Victorina. Ganito ang isinasaad ng liham. Mahal kong pinsan, sa loob ng 3 araw ay kailangan malaman ko kung hinahamon mo na ang Alperes. Kapag natapos ang taning na araw, ay umasa kang mababatid ni Kapitan Tiago na ikaw ay hindi naging kalihim, hindi nakasama ni General Martinez sa anumang kasiyahan, at hindi mo nabibiro si Canovas. Ipagtatapat ko kay Clarita ang iyong lihim at hindi rin kita bibigyan ng kwalta. Ang lahat ng hihilingin mo ay ipagkakaloob ko sa iyo kapag kinalaban mo ang Alperes. Hindi ako tatanggap ng iyong paumanhin o dahilan. Ang pinsan mong nagmamahal sa iyo ng buong puso, Victorina de los Reyes de Espadaña. Sampaloc, Lunes, 7 ng gabi. Nalalaman ni Linares na hindi nagbibiro si Doña Victorina. Walang nalalabing paraan kundi hamunin ang Alperes. Ngunit papaano? Kung ako ay pagsalitaan ng Alperes, kung ang Alperes ang aking matagpuan, sino ang papayag na maging padrino ko? Ang kura? Si Kapitan Tiago? Kasumpa-sumpang sandali ang pagsugod ko sa kanyang payo. Sino ang nagutos sa aking magpalalo at magsinungaling? Ano ang magiging palagay sa akin ni Clarita? Dinatnan siya ni Padre Salvi sa ganitong pagmumuli. Mapapansin sa labi ni Padre Salvi ang isang maluwagang ngiti. Matapos batiin si Linares ay tinanong siya ng Kapitan Tiago. Si Don Santiago ay dumating, bumalik sa kamay ng pari at inabot ang baston at sombrero nang nakangiti rin. Ibinalita ni Padre Salvi na siya ay tumanggap ng liham sa Manila. Liham na nagpapatunay na si Ibarra ay pinatawad na. Wala na ngayong sagabal. Narinig ni Maria Clara ang pag-uusap ni Kapitan Tiago at Padre Salvi. Nagnais tumindig ang dalaga ngunit muling napaupo. Si Linares naman ay namutla sa kanyang narinig. Ngayon ko nakilalang si Ginoong Ibarra ay mabuting binata. Kaya lamang pabigla-biglang kumikilos, ngunit mabilis mapuno sa kanyang pagkukulang. Kundi lamang dahil kay Padre Damaso. Paano kung hindi mapatawad ni Padre Damaso si Ibarra? Kung gayoy, si Maria Clara na ang bahala. Si Padre Damaso ay kanyang kumpesor. Kaya't sila ay magkaunawaan. Nang mga sandaling iyon ay dumating si Ibarra kasunod ni Tia Isabel. Binati si Kapitan Tiago at lingkod kay Linares. Sinalubong siya ni Padre Salvi at siya ay buong lugod na kinamayan. Nagtaka si Ibarra. Huwag kayong magulat. Ngayon lamang ay pinupuri ko kayo. Ayo. Lumapit si Ibarra kay Sinang. Miya-miya ay dinala niya si Sinang sa sulok ng sala at doon sila nag-usap. Nagagalit ba sa akin si Maria Clara? Aywan ko, ngunit lagi siyang umiiyak at ang sabi, limutin mo na siya. Ang nais ni Kapitan Tiago at ni Padre Damaso ay ipakasal siya kay Linares. Ayaw ni Maria. Ipakasabi mong gusto ko siya makausap ng salilingan. Oo, Kailan ko malalaman ang sagot? bukas ay magtungo ka sa amin ng maaga, ngunit sabihin mo sa akin ang lihim. Malamig ang simmer ng hangin at madilim ang gabi. Nagpapahiwatig na nalalapit ng Disyembre.
Samantalang 3 anino ang paanas na nag-uusap sa pinto ng libingan. Nakausap mo ba si Elias? Hindi, ngunit kasama natin siya sapagkat siya may utang na loob kay Ginoong Ibarra. Sumama ako sapagkat ang asawa ko'y pinagamot ni Ginoong Ibarra sa Maynila. Sasalakay ako sa kumbento upang makaganti sa kura. Sasalakay naman kami sa kwartel upang masabing ang aming amay may anak na lalaki. 5 kaming sasalakay, sapat na ito. Ang wika ni Ginoong Ibarra ay 20 raw kami. Natigil ang usapan nang may narinig silang dumarating. Nabanaagan nila ang pangbilid ng isang anino sa bakod at sa likod nito. May nakita pa silang isang aninong sumusunod. Nang makarating sa pinto, ang anino ay sinalubong ng 3 Maghiwalay tayo sapagkat ako'y sinusundan. Tanggapin ninyo bukas ang mga sandata at sa gabi ang pagluso. Ang isisigaw ninyo ay mabuhay si Ginoong Ibarra. Lumakad na kayo. Ang 3 anino ay nawala sa likod ng mga pader. Ang mga bagong dating ay naghintay naman sa sulok ng pintuan. Umaambon kaya't ang 2 anino ay sumilong sa pintuan at nakita sila ng bagong dating. Ano ang hinihintay ninyo rito? Hinihintay kong sumapit ang 8 ng gabi upang makakuha ng barahan ng patay. Ang nais ko ay manalo ng kwalita ngayong gabi. At kayo, ano ang inyong layon? Gayon din. Mabuti at magkakaroon ako ng kasama. Pagtungtong ng 8 ng gabi ay maglalagay ako. Ang gumalaw ng barahay siyang barahan ng mga patay. At dapat na agawin sa pamamagitan ng tayaan. Kayo ba'y may dalang baraha? Naalala ng una na ang mga patay ay hindi nakikipagsugal sa dalawa. Napagkayarian nilang sila muna ang magsugal upang malaman kung sino ang dapat umalis. Pumasok ang dalawa at naupo sa isang nicho. Ang unang dating ay nagkiskis ng posporo at sila'y nagkatinginan. Ngunit ang kanilang mukha ay nagpapahayag na hindi sila magkakilala. Ang huling dumating ay si Elias at ang una ay si Lucas. Sa pamamagitan ng sunod-sunod na kiskis ng posporo ay naglagay si Lucas at si Elias naman ay tumaya. Si Elias ay tumaya sa kabayo. Ngunit ang napunat ay alas. Talo si Elias. Natalo kayo. Ngayon, iwanan ninyo ako upang makapaghanap buhay na mag-isa. 2 gwardiya sibil ang naglalakad sa may tabi ng simbahan ng gabing yaon. Nag-uusap ang dalawa sa paghuli kay Elias. Nakasalubong nila si Lucas at pinatigil. Nakita mo ba si Elias? Hindi po. Hindi ko po siya kilala. Sulong! Hangal! Ilang sandali pa at dumating naman si Elias. Dinala ito sa mga gwardiya sibil sa maliwanag upang kilalanin. Saan ka pupunta? Hinahabol ko po ang lalaking may pilat sa mukha. Siya si Elias na mabugbog sa aking kapatid. Nagmamadaling tumakbo ang 2 gwardiya sibil patungong kumbento upang hulihin si Lucas. Nagtungo si Don Filipo sa bahay ni Pilosopo Tasio at sila'y nag-usap. May ilang araw nang nahihiga ang Pilosopo dahil sa mabilis na panghihina ng katawan. Hindi ko kayo mabati sa inyong pagbibitiw ng tungkulin, sapagkat ngayon ay kalaban ninyo ang Gwardiya Sibil at tila hindi nararapat. Ang buhay kailangang manatili sa kanyang tungkulin sa panahon ng digma. Dapat nga po, kung ang general ay matapat, batid ba ninyo na ang mga nahuli kong Gwardiya Sibil ay pinawalan ng hindi man lamang inusig? Kung walang pahintulot ng aking puno, ay wala akong magagawa. Wala po akong magagawa sa bayang natatakot. Tignan ninyo si Ginoong Ibarra na sumunod sa paniniwala ng marami. Siya po ba'y naniniwala sa ekskomunyon? Iba ang katayuan ninyo kay Ginoong Ibarra. Ang nasa niya ay magtanim at upang magawa iyon ay kailangang magbigay siya sa kalikasan. Ang tungkulin ninyo ay magpasunod, kaya't kayo ang nangangailangan ng lakas. Sa halip na kalaban ninyo ang kapitan, ay kinalaban ninyo sana ang nagmamalabis sa katungkulan at ang nanliligalig sa bayan. Marahil, hindi na kayo mag-iisa sapagkat ang isipan ng bayan hindi na katulad noong may 20 taon na ang nakalipas.
Ito ba ang inyong paniniwala? Hindi ninyo nakita ang panahong nagdaan at hindi rin ninyo napag-aralan ang binunga ng pagdami rito ng mga Europeo, ang pagdating ng mga bagong aklat, at ang pagtungo ng marami nating kabataan sa Europa. Malasin ninyo ang masisiglang kabataang nagsisikap matuto ng kasaysayan, matematika, heograpiya, panitikan, pisika, at ibang wikang kinasusuklaman ng marami noong araw. Nalalaman na ng tao na siya'y tao. Wala na tayo sa panahon ng pagsisiyasat kung ano ang Diyos. At sa pagsusuri ng mga bagay na hindi maunawaan. Sinisiyasat natin ngayon mga bagay na nakapaligid sa atin. Ang mga makata natin ay nagpapahayag ng kayamanan ng kalikasan at tayo'y inakit na gumawa. Ang karunungang nag-udyok sa mga pagsusuri ay namumunga na. Kulang pa nga lamang sa kaayusan. Lahat ay nagpapakilala ng pagbabago ng panahon. Pakinggan ninyong mangusap ang ating mga kabataan. Dumalaw kayo sa loob ng paaralan at hindi na ninyo maririnig ang mga pangalan nina Santo Tomas, Suarez, Sanchez, Amat, at iba pa na dinarakila namin noong araw. Hindi na maaaring supuin ng kumbento ang bagong kilusan. Ang mga Diyos-Diyosan ay mawawala na sa pag-ikot ng daigdig tungo sa pagsulong. Ay dadaloy ang dugo ng ilan. Datapwat sa patak ng mga dugong iyay, lilitaw ang mga bagot, malulusog na supling. Ang mga pahayag ay hindi nagpupunyaging umunlad, ngunit umuunlad din kahit hindi sinasadya. Ang mga Dominikano ay tumutulad sa mga Heswita na kanilang kalaban sa pagpipista ng mga kolehiyo, pagpapatayo ng dulaan at pagpapasulat ng mga tula, sapagkat nalalaman nilang makakatulong sa kanilang pagpapaunlad sa panahong darating. Sinabi ninyong kasama ng pagkakasulong ang mga Heswita. Ngunit bakit sila tinutuligsa sa Europa? May tatlong paraan ng pagsunod sa pagsulong: sa unahan, sa tagiliran, at sa likuran. Ang mga nauuna ay umaakay, ang nasa tagiliran ay nagpapadala, at ang nahuhuli na patatangay sa agos ng pag-unlad. Iyan ang mga Heswita sa Europa. Pinili nila ang lumagay sa likuran upang hindi masagasaan ng mabilis na takbo ng kabiasnan. Ang Pilipinas ay may 3 taong naiwan ng daong ng pagsulong, kaya't ang mga Heswita sa Europa ay papaurong, samantalang dito'y kumakatawan sila sa pagsulong. Ang pinag-uusapan natin ang kasalukuyang kalagayan ng Pilipinas. Palubog na sa kanluran ang araw ng aking mga kapanahon, ngunit gayo'y para pa lamang sa pakikipaglaban. At ang naglalaban ay ang kahapong nakakapit sa umuugang moog ng mga Panginoon. At ang hinaharap na umawit ng tagumpay ay natatanglawan ng silais ng isang magandang umaga. Silais na nagtaglay ang mabuting balita mula sa ibang lupain. Sino ang masasabi sa dalawa at madaraganan
ng mga batong guguho. Ipinalalagay ninyong ako'y namamali sapagkat ako'y may sakit. Bukod dito, nabubuhay ako sa panaginip. May katwiran kayo. Ako'y nananaginip. Ang ating mga binatay walang iniisip kundi kaligayahan, panliligaw at paglulugso ng karangalan ng mga dalaga kaysa pagalingan ng bayan. Ang mga babae, dahil sa pag-aalaga sa tahanan ng Diyos, ay nakalilimot sa sariling tahanan, masisipag sa bisyo at matatapang sa paggawa ng kahihiyan. Ang mga binata, ang mga batay nagigising sa masamang kaugalian. Ang matatanday siya pang nagtutulak sa kabataan sa kasamaan. Dahil sa kanilang masasamang halimbawa, ikinagagalak ko ang kamatayan ng dahil diyan. Ibig ba ninyo ng gamot? Ang mga mamamatay ay hindi nangangailangan ng gamot. Ang gamot ay para sa inyong maiiwan. Ipakisabi lamang kay Ibarra na nais ko siyang makita bukas. May mahalaga lamang akong sasabihin. Ilang araw na lamang ang nalalabi sa aking buhay at ako'y yayaon na. Ang Pilipinas ay nalalambungan ng kadiliman. Nagpaalam na si Don Filipo Taglay ang malabis na kalungkutan.